Nagninegosyo ikaw, distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Why do you allow that? Why do you allow that ERC? Why do you allow that DOE? Why do you allow that na National Electrification Administration? From NEA, meron pong ganun na line rental kasi daw po NGCP kulang po yung inyong infrastructure. Kaya nga po kayo nandyan, kaya binigay sa inyo thinking, nagpagginawa ng privatize po yan, yung linya, marami kayong mga, pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babayaran. Alam nyo ho, I'm very disappointed, inabuso nyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan, si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer? How? Please explain. Thank you, Mr. Chair. Just to clarify po, the line rental is actually a misnomer. Any line rental paid is not actually paid to NGCP, but it's the cost, it's a premium on electricity that is cost when a line is technically overbooked because there is a power plant that goes offline, so that sources from outside but the island. Parang it's almost every month sa mga power bills po na nakarating sa akin, nagsumbong po sa email ko yung mga tiga Yes. Cebu na they're paying for that. Sino po binabayaran nila ng line rental? It's a premium po on generation. Yun na nga po kasi nga ang sinisisi naman ng mga sa generator, distributor, kulang po yung facility kaya nagre-rental dahil nagka-clog na raw dahil sa dami ng gumagamit. Ang tanong ho natin, bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Mr. Chair, natitrigger po yung line rental, quote-unquote, pag nagkaroon po tayo ng unplanned shutdown ng mga planta. Kaya po nagugulo yung balanse ng pagpasahan ng kuryente. Pag nag-off po yung isang planta na wala sa schedule, kailangan po tayong mag-source sa ibang lugar. Kaya doon po nawawala yung balanse. It's a little bit more pronounced po sa Visayas dahil puro isla po sila. So yung nagiging pangunahing sanhi ng line rental would be yung sa interconnections. So pag meron pong planta na nag-offline at kailangan pong kumuha sa ibang lugar, magkakaroon po sila ng premium on that other source. Pero hindi po sa NGCP na pupunta yung premium na yon. Okay, thank you, Attorney Alabanza. Attorney Juan. Thank you, Mr. Chair. Para lang mabigyan ng konting background dito sa issue ng line rental or line loss at saka congestion cost, ito na po yung tawag sa kanya ngayon, LLCC. Nakita po ng commission yan, yung problema na yan, a few years ago na, noong nagsimula ang interconnection ng Mindanao at Visayas. Dahil nakita natin na sa tuwing na-reach na yung transfer capacity ng interconnection, yung HVDC na linya na yan, ay nagkakaroon ng pagkakaiba yung presyuhan sa Mindanao at presyo sa Visayas. Yung pong ating kasing WESM ay sa WESM rules na pinasinaya ng Department of Energy, nandyan po yung disenyo ng ating WESM na kung saan ang ating Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang grid. Ito ay nakabase doon sa mga lokasyon ng mga substation kung saan nakakonekta yung mga generation plants at saka yung mga distribution utilities. So meron tayong nodes na kung saan nakakabit mga generator, customer. Meron namang mga nodes na customer lang ang nakakabit doon. Dito po sa bawat node na ito ay nagkakaroon ng iba't ibang presyo. Ito po yung tinatawag natin na locational marginal price. At ito po ay naitatakda
Ang alam po kasi natin ang WESM, nagkakaroon tayo ng isang planta, yung marginal plant, na siya yung nagtatakda ng talagang presyo para sa trading interval na yan. Ito po yung tinatawag nating system marginal plant. At yung offer niya na nanalo, ito po yung system marginal price. Pero po, kada node ay hindi yan ang lalabas na presyo dahil ang susundin na presyo kada node ay yung locational marginal price na binubuo hindi lang ng system marginal price but kasama na dyan yung cost ng line loss at cost ng congestion. Ito po yung nabanggit ni attorney ng NGCP. So, ang nangyari po dito sa Visayas, sa tuwing nagkakaroon, supposedly isa lang yung SMP at yung LMP ng bawat node nakabatay dyan sa SMP na yan. Pero dahil dito sa interconnection ng Visayas at Mindanao at nagkakaroon ng dalawang presyo, yung pong mga ating electric cooperatives lalo na sa Visayas, sa Region 8, na nakakontrata ng generation na nanggagaling sa Mindanao, ang kanila pong presyo, yung node nila, nakakonekta sila dito sa Visayas na ang system marginal price na nagtakda ng locational marginal price nila ay mas mataas. Kasi sa Visayas, mas mataas ang lumalabas na locational marginal price at sa Mindanao ay mas mababa. Yung pong line rental ay kinakalkula batay doon sa kanilang bilateral contract quantities na nakontrata mula doon sa planta sa Mindanao at ang nangyayari po ay kumbaga dahil hindi nakatawid yung mas murang nakontrata nilang generation mula sa Mindanao, ang nagsupply po nitong kuryente na ito na kanilang actual na ginamit ay yung mga plantang nanggaling sa Visayas na nagtakda naman ng system marginal price dyan ay yung planta ng Visayas na mas mataas. So ang nangyari po, ang talagang gastos ng ating mga electric cooperatives sa Visayas nakabatay dun sa presyo na yan nung planta ng Visayas. Pero ang babayaran naman nila actual kasi nakontrata nila yung sa Mindanao na planta, ang babayaran nila batay doon sa presyo ng nasa Mindanao na planta na mas mababa. So nagkakaroon naman po dahil yung line rental ay ginagamit natin pambalanse. Ibig sabihin lang po nito, dapat makolekta mula doon sa mga customers, mula sa mga distribution utilities, yung amount na sasapat para mabayaran yung planta na dapat bayaran. At dahil po sumosobra naman ang nakokolekta mula doon sa ating mga distribution utilities sa Visayas at ang ibabayaran naman nila sa Mindanao ay mas mababa, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na net settlement surplus. At ito po supposedly ay ibinabalik doon sa kung sino ang nagbayad. Unfortunately, Mr. Chair, Chairman Juan, hindi po gano'n ang nangyayari. Wala naman sila nakukuhang refund. Paano ho yan? Naibubulsa lang. Kaya nga po masaklap nga ho doon. Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo, ikaw distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Why do you allow that? Why do you allow that ERC? Why do you allow that DOE? Why do you allow that na National Electrification Administration? All the while, simple lang naman po. Wala akong alam dyan sa mga kuryente na yun, but listening to you right now, ito mga complaints na pumapasok ko sa amin, ang sigaw ng taong bayan, bakit po kami lagi sinisingil? Problema niyan, bumagsak yung power niya, kumuha siya doon sa kabila dahil mas mataas, so tataas din ang bill niya. Dapat hindi po, di po ba? Kung ano man yung single talaga sa kanya, yun lang. Kasi sasabi mo, maganda, may refund na ito. Hindi nga po wala nga akong refund. Yun ho, masaklap doon na Attorney Juan.